Vice President on Trial. Alright, meron tayong hanging question kay Attorney Rodel Taton, Law Yes. Professor, Dean ng Graduate School of Law, San Sebastian College, Recoletos. Attorney Taton, fishing expedition nga ba? Kasi, Weng, ano yan, 5 senador ang tumutol, no? Oo. Yung magkapatid na si Cayetano. si Senator Camille, si Senator Loren, tsaka si Senator Amy. Yes. Tumutol sila doon, dapat daw, lalong-lalo na yung mga papeles na may kaugnayan dun sa hindi pa siya vice-presidente. Yung from 2027. Yes, oo. oo. So, ito ba yung fishing expedition nga pa? May basihan ba yung ganong klase ng pananaw, Attorney Taton? I don't agree, and I think itong konsepto ng fishing expedition ay nabasag din mismo ng resolution ng impeachment court, no, through the presiding officer na binasa niya, na may basihan, no, even on the ordinary cases, no. Ito ang tinitignan, no, na ang threshold ng ill-gotten wealth, for example, na from day one of being a vice president and to the present. Pero titignan mo din dapat kung prior to this, magkano ba ang tinatanggap niya. Kumbaga may baseline ka sa pagtingin sa financial resources at financial statements hanggang sa masabi mo na may ill-gotten wealth, no? Kaya may mga distinctions silang ginawa about sa ill-gotten wealth, unexplained wealth, pero hindi mo masasabing unexplained wealth ito kung hindi mo titignan, no, ang mga prior na transactions. And kung ma-explain mo naman ito kung bakit 3 billion pesos ang pumasok sa account mo, hindi naman yun unexplained wealth. Oo. Explained wealth na yun. Basta maipaliwanag. Magbigyan mo ng paper trail. Na ito yung kiniti ko for so many years, na ipon ko ito, may negosyo ako, so wala kang problema dapat doon. Ang question din, Joel, parang fishing expedition because ngayon pa pala nagpapasabi na. Yun ang sinasabang ng depensa. Na nasa gitna na tayo ng trial, saka ka pala maghahanap ng mga ebidensya laban sa vice presidente. And I think this one, no, ang tinanong nila ito kay Shell Jokno, no, at that time. And I think I remember si Senator Judge Cayetano ang nagtatanong. And sabi nga ni Shell Jokno, na sabi niya, hindi naman pwedeng doon kung nandyan na ang ebidensya, ba't pa kami dito magtatanong and dito pa tayo magkakandak ng fishing expedition, yung ganyan. Ano pang i-fish namin kung meron na doon, di ba? So I mean, I'm trying to say that here the question on fishing expedition can be set aside by the fact na dapat tignan ng maayos ang mga records ng pera ng AMLA and all of this, kasi ang impeachment court, ang impeachment proceeding ay isa sa mga exemptions doon sa mga confidential rules na sinasabi ng batas, no? And walang hihigit doon sa exemptions, and the impeachment court is an exception. Hindi wala rin pong nagbabawal ba kung halimbawa nasa gitna na ng trial, saka ka humiling na magpasabina ng mga ebidensya? O Kasi bawal ba yon? Ito siguro, halimbawa kung hawak ng isang gobyerno, tulad ng sa AMLA, no, kasi ang records nandun sa kanila. So kaya ipapasabina mo yun. Pero kasi they're bound by certain rules, hindi lang pwedeng ilabas mo at any time. Kundi by subpoena powers, really by the impeachment court. So okay lang yon, kahit nasa gitna ng trial, you can request for subpoena. Hindi kasi ang expectation ng iba, pag nag-file ka na ng kaso, nandun na lahat ng ebidensya mo. Din. Kasi ang ebidensya po ay pinipresenta sa korte, Yes, sa impeachment court mismo. Kumbaga ang threshold kasi during the hearing doon sa House ay simply for probable cause. Kung sapat ba ito para maipasa ang impeachment articles doon sa Senado. Tsaka ang Senado mismo ang mag-weigh ng evidence. So dapat dito bubuksan ang mga ebidensya at ilalatag lahat ng ebidensya. Yung issue tungkol sa yung determination of probable cause, nakita nila yan through the isa sa mga naging basihan yung record AMLA. ng AMLA, di ba? AMLA. Yung dahilan kung bakit nila gustong makita ang laman nung mahiwagang kahon na yon ng BIR, para ibangga doon yung natuklasan nila sa AMLA. Is that a fair conclusion, attorney? Yes, hindi fair conclusion kasi kung titingnan natin dito, very clear kasi ang Article 11 ng Constitution, no? And
and sa impeachment court lang mailalatag itong lahat ng mga ebidensya na ito, no, and for their appreciation. There were questions on violation, meaning to say na tiningnan na nila yung mga record ng AMLA and all this na release na. Pero kaya they were very strict also during the House hearing sa pagbukas nitong mga dokumento na bitbit ng AMLA and ng BIR, kasi alam nila nakikwestiyonan ito on the basis of due process, kasi they learned it from the first impeachment trial. So kaya they conducted this one, no? So maintindihan mo din ang prosecution why they were too careful during the House hearing on a matter that is evidentiary already, because the evidence dapat ay maipresenta at makita ng impeachment court mismo. Kaya ang question ng mini trial. Kaya they were objecting on the statement by Attorney Vinluan on the mini trial, because the description is really nagpapahiwatig ng ibang meaning, no? Sino nag-trial na kayo doon, na dapat dito sa impeachment court ang totoong trial. Alright. Ito, tinanong namin sa ibang mga abogado ito. Kayo din tatanungin namin. Ano ba ang pagkakaintindi ninyo doon sa 2/3 of all the members? Ano ba ibig sabihin? Solid 24? Solid 24 or only those ba yan? present? This is ako personally, I have answered also this question several times, no. Under the Constitution, no, all senators, no. So hindi dito included ang namatay and incapacitated and all that. And I would include also those who cannot be brought to the compulsory procedure ng Senate as an impeachment court. So I think ako ang basis ko is, halimbawa yung mga nakakulong, hindi ko papabotohin, no? I mean, they should not be counted. That's acquittal, di ba? Yan ang sinasabi nila. Kasi more than na. Yun, no? But remember that the Constitution does not provide na dapat 16 mismo. So sinabi lang 2/3. Two-thirds lang. So sa inyo, kung sino lang ang present? Ako kung sinong present and can be brought by compulsory procedures, no, sa Senado, no. So halimbawa, that's why si Bato de la Rosa, ika-count mo pa din yun, no. Although may question ako on whether a fugitive from justice should be included in the counting, but so far kasi within the jurisdiction naman siya ng Pilipinas, nakapag-appear nga siya nung last time. Okay, so sa inyo yung 2/3 gumagalaw. Dapat gumagalaw siya, and ang konstitusyon naman hindi naman siya yung naka-box lang na hindi pwedeng maging dynamic to provide for the present reality, no? Kasi kung hindi naman talaga siya makakaboto, di ba? Pero ang posisyon, Weng, ng ating presiding officer 16. 16, yes. 16, no? Kailan? Parating tanong ni Weng to eh. Kailan ba dapat to questionin na? At dapat desisyonan na. 16 ba? O dapat 2/3 lang ng present? I think right now kasi very early pa to decide, kasi di pa naman sila magde-decide eh. So alalahanin natin na ang Supreme Court dito ay nagmamasid lang, no. Hindi siya pwedeng mangialam, no. Only such time na magkakaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, which we are expecting also na mangyayari dito pag na-allow ang 2/3 ng present lang, siguro for sure there will be questions on that. Baka naman pag magbobotohan na, saka ka magpepetisyon sa Supreme Court, too late na kasi ang tagal magdesisyon ng Supreme Court din. Kasi baka sabihin din na hindi pa naman kami nagbobotohan. Hindi pa naman sigurado. Action. Hindi pa naman sigurado na boboto ako ng for acquittal, 'di ba? Yung ganyan. So tingin nyo ito'y dapat aksyonan after the fact. Limba nagbotohan na. Tsaka to dapat ipanig sa Korte Suprema. Mut na 'yun. Kung titingnan mo, moot talaga siya, no? Pero ang point dito is hindi pa tayo doon humahantong sa botohan eh. So hindi pa natin ma-determine kung ilan ba talaga ang bumoto dito, 16 ba, 15 ba, and all that. But at least
dito na-clear ni presiding officer na okay, 16 ang habulin natin because it is under the Constitution and 24 sila ngayon. No? Pero sa attorney or dean, baka pwedeng halimbawa, nag-present na yung 4 na articles laban sa Vice Presidente. Hinog na ba yun para kumakit ka ng Korte Suprema to question whether 16 yung 2/3 or hindi? I don't think na ripe na for ano yon, no, kasi ngayon it is still a political question rather than a justiciable question. No, so nasa Senado pa lang siya so hindi pa talaga tapos ang laban. So may hope pa naman dito sa on the part ni prosecution and ng depensa. All right. Nako naging fruitful yung ating diskusyon with Dean Rodel Taton ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos. Sana maulit ito din. Opo. Salamat sa oras po ninyo. Thank you. Maraming salamat morning, din sa pagkakataon and it's really nice to be present sa inyong studio. No? Thank you, Narinig sir. ko lang kayo nung bata pa ako. Thank you. Aray ko. Pinamukha kita dating dalawa Si Attorney Rodel Taton, mga kapuso, Law Professor, Dean, Graduate School of Law, San Sebastian College, Recoletos. Salamat po sa inyo ulit. Thank you.